Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Houdini na napalabas noong 2014. Ito ay patungkol sa isang magician na ipinadala sa isang kulungan pero makalipas lamang ng 5 minuto ay nagawa na niyang makatakas rito. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang magic hero na makakalabas mula sa loob ng alinmang bilangguan o kaha. Ang pangalan ng magyakerong ito ay Harry Houdini. Isang araw, si Houdini ay halos sumampa sa isang tulay na may tali ng bakal. Siya ay laging nagagawang makatakas sa kamatayan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga delikadong stunt na gaya nito tuwing oras. Siya'y samalag sa malamig na lawa at ang libu-libong tao sa tulay ay tanging nakatitig na lamang sa kanya na may pagkamangha. Matapos ito, ipinapakita sa atin ang kwento mula sa 17 na taon na ang nakakaraan. Dito, dumating si Houdini kasama ang kanyang asawa na si Bess upang magpakita ng magic sa mga brothel ng mga prostituta. Inihayag ni Bess sa harap ng mga naruroon na siya ang magha-handcuff kay Houdini at ikukulong ito sa isang kahon, pagkatapos ay bubuksan ni Houdini ang mga handcuff sa kanyang mga kamay at lalabas mula sa kahon. Ngunit may isang lalaki na naruroon na nagsimulang sabihing peking handcuffs ang kanyang gamit, ngunit hindi nagpatalo si Houdini. Tinabi niya na handa na siyang gawin itong kahayupan na ito sa pamamagitan ng pagsusuot ng anumang posas. Ngunit hindi inaasahan, ang lalaking ito ay isang pulis at isinuot niya ang tunay na posas kay Houdini. Pagkatapos isuot ang posas, bumalik si Houdini at matagumpay na nakawala gamit ang tulong ng isang karayom. Nang makita ito ng lahat ng tao doon, nagsimula silang magpuri kay Houdini. Mula noon, naging kilala si Houdini sa buong Amerika bilang isang mang-a-aksident. Hindi lamang siya nagpapakita ng mga posas sa kanyang mga palabas, kundi pati na rin sa pamamagitan ng paglaya mula sa mga bakal na tanikala. Sa totoo lang, mula pa noong bata siya, nais ni Houdini na maging isang magic hero at kumikita siya ng kaunting pera sa pamamagitan ng mga maliit na panggagaya. Labis na natutuwa ang kanyang ina sa kanyang trabaho, ngunit hindi pabor ang kanyang ama sa lahat ng ito. Kaya't iniwan ni Houdini ang kanilang tahanan kasama ang kanyang kapatid at nagtungo sa sariling daan upang makamit ang kasikatan. Ang dalawang magkapatid sa pamamagitan ng pagpapakita ng mahika sa perya ay nag-aalaga sa kanilang sarili at sa kanilang ina. Ilang taon nang lumipas, nakita ni Houdini si Bess na sumasayaw sa isang palabas at mula noon, siya ay naging sobrang na-inlove sa kanya. Sa huli, pinaghandaan pa ni Houdini si Bess na makipagtulungan sa kanya. Mula noon, naglakbay ang magkapatid sa ibang bansa at nagsimulang magtrabaho sa mahika para sa mayayaman. Sa kabilang banda, kumikita rin ng pera ang kapatid ni Houdini sa pamamagitan ng pagsusunod sa mga hakbang ni Houdini. Nang makita ito ni Houdini, nagdesisyon siyang gawin ang ilang mga aksyong hindi kayang gayahin ng iba. Pagkatapos nito, pumunta si Houdini at si Bess sa isang kilalang bilangguan at nakipagtagpo sa wardeng doon. Hiniling ni Houdini sa wardeng ipabilangguan siya, ngunit sinabi ng wardeng, "Ako ay maaaring magbilangguan lamang ng mga kriminal." Sa narinig ito, nagsimulang magbiro si Houdini tungkol sa bilangguan. Tinabi ni Houdini na madaling makakalabas siya sa bilangguang iyon. Para dito, naglagay din siya ng taya na $100 mula sa warden dito. Nang makita ito ng warden, labis siyang nagalit at ipinakulong si Houdini. Sa totoo lang, nais ni Houdini na maging kilala agad sa pamamagitan ng ginawang itong bagong stunt. Binal ikan ni Bess si Houdini at hinalikan bago siya umalis. Nang makita ito ng warden, nagduda siya na baka wala siyang nahuli sa bibig ni Houdini, ngunit wala namang nangyaring anuman sa bibig ni Houdini. Matapos umalis ang lahat, kinuha ni Houdini ang karayom mula sa kanyang bibig na inilagay ni Bess at gamit ito, nakatakas siya mula sa bilangguan sa loob lamang ng ilang sandali. Dahil sa stunt na iyon, biglang sumikat si Houdini at maraming tao ang nagugustuhan sa kanya. Pagkatapos nito, bumalik siya upang gawin ang mas mahirap na prison escape stunt kung saan buong katawan niya ay nakakadena at may bandage sa kanyang mukha. Ngunit sa loob ng 5 minuto, nakatakas si Houdini mula sa bilangguan na para bang siya'y nawala sa hangin. Matapos gawin ang maraming ganitong stunt, siya ay naging sikat sa buong mundo bilang Emperor Houdini. Isang araw habang bumibili si Houdini ng mga bagay para sa kanyang palabas, ipinakita sa kanya ni Jim, ang may-ari ng tindahan, ang isang salaming puno ng tubig. Sa loob ng salaming ito, ang mago ay nakakulong na nakabaligtad at pagkatapos ay subukan ng mago na makalabas roon. Nang makita ito, sinabi ni Houdini na nais niyang gawin itong stunt na ito minsan. Upang subukan ang stunt na iyon, naghang si Houdini sa ilalim ng tubig habang humihinga ng ilang minuto. Nang mag-signal siya na lumabas, sinimulan ni Jim na hilahin siya palabas, ngunit sa oras na iyon, nagkabara ang takip ng salamin.
Nang makita ito, nag-umpisa ng mabahala ang lahat ng naroroon, at mabilis na binasag ni Jim ang salamin ng kahon gamit ang isang palakol, kaya't napigilan ni Houdini na halos mamatay doon. Ilang araw pagkatapos, magpapakita si Houdini ng parehong stunt sa harap ng mga tao sa isang palabas. Tinabi niya na kung hindi siya makalabas mula sa tubig, agad na may lalaking gagamit ng palakol at babasagin ang salamin ng kahon. Pagkatapos nito, inihang si Houdini na nakabaligtad at inilagay sa loob ng kahon, at isang kurtina ang inilagay sa paligid nito. Pagkatapos ng ilang minuto ng walang galaw mula kay Houdini sa loob, nag-umpisa ng kabahan ng lahat ng naroroon at bumilis ang kanilang tibok ng puso. Sa mga sandaling iyon, isang lalaki ang lumapit at binasag ang salamin ng kahon gamit ang isang palakol. Ngunit nang lumingon ang lalaking iyon, napagtanto ng lahat na siya ay si Houdini. Ito ang unang pagkakataon na nakita ng mga tao ang ganitong kahangahangang gawaing iyon, kaya't nagpalakpakan sila para kay Houdini. Isang araw, narinig ang balita tungkol kay Houdini, at tinawagan siya ng isang ahente mula sa Estados Unidos. Natuklasan ng ahente mula sa kanilang investigasyon na si Houdini ay pumasok sa bansa ng hindi legal at namumuhay ng ilegal sa lungsod na ito sa pamamagitan ng panluloko sa mga tao. Ngunit swerte para kay Houdini, nakilala niya si Sir William. Si William ay isang British secret agent. Tinanong niya si Houdini na mabuhay ng legal sa lungsod sa pamamagitan ng paggawa ng peking mga dokumento, at bilang kapalit, ipinagkatiwala niya ang misyon kay Houdini na magdala ng impormasyon para sa kanyang kalaban na bansang UK at Estados Unidos. Sa kanyang misyon, pumunta si Houdini sa Alemanya upang magpakita ng kanyang mahika sa isang pamilya ng Kaiser, kung saan kanyang namangha ang lahat sa kanyang kakayahan na hulihin ang putok ng baril. Pagkatapos nito, ibinigay niya ang natagpuang impormasyon sa pamilya Kaiser kay isang lalaki mula kay William. Ilang araw pagkatapos, ipinadala si Houdini sa Russia para sa isang katulad na misyon. Dito, hinihiling niya sa lahat na sumulat ng kanilang mga nais sa isang papel. Lahat ng naruroon ay sumulat ng kanilang mga nais sa papel, at isang babae mula sa kanyang bahay ang kumuha ng isa sa mga papel. Nakasulat sa papel na iyon na nais niyang marinig ang pag-ugong ng kampanaryo ng Kremlin. Sa pag-amin nito, nagsimulang tumawa ang lahat ng naruroon dahil hindi nagring ang kampanaryo ng Kremlin sa nakaraang 100 ng taon, ngunit ipinakita ni Houdini ang kanyang kahangahangang gawaing ito. Kumuha siya ng tali at nang hilaan ng babae ang tali, biglang nag-ugong ang kampanaryo ng Kremlin. Sa pagkakita sa kahangahangang gawain ni Houdini, lahat ng tao na naruroon ay lumuhagpis. Kinabukasan, nagkita si Houdini kay William at ibinalita ang mga layunin ng mga Russian. Si William ay labis na natutuwa sa kanyang trabaho at tinanong niya si Houdini kung paano niya napasiklab ang kampana. Tinabi ni Houdini na anuman ang kailangan niyang gawin doon, ay naayos na niya ang lahat. Tinadyang inilagay niya ang papel na kanyang ginawa sa harap ng babae at sa sandaling hilaan ng babae ang tali, pinaputok ng kaibigan ni Houdini na si Jim ang Kremlin bell, kaya't nagsimulang umugang ang kampana. Tinabi ni William kay Houdini na pumunta sa Alemanya para kumuha ng impormasyon mula roon. Pagkatapos nito, ang eksena ay lumipat sa Alemanya. Isinara si Houdini sa loob ng isang safe sa harap ng mga tao para ipakita ang stunt sa mga tao ng Alemanya at ang mga opisyal dito ay naniniwala na maaari lamang siyang huminga sa loob ng 10 minuto. Lahat ng naruroon ay iniisip na nakakandado si Houdini sa loob ng safe ngunit sa totoo lang ay hindi siya nasa loob ng safe. Sa halip, pumapasok siya sa isang opisina at nagnanakaw ng mga mahahalagang dokumento mula roon ngunit bigla na lamang may opisyal na pumasok sa opisina kasama ang isang babae. Dahil dito, kinailangan ni Houdini na madali ang magtago sa loob ng vault na naruroon. Nakita ng opisyal ang kaha, medyo bahagyang bukas, kaya't kanyang kinandado ang kaha ng buong buo, kahit na si Houdini ay eksperto sa pagbubukas ng mga kandado, ngunit sa ngayon, siya ay nagsisimulang matakot. Iniisip niya sa kanyang isipan na siya ang pinakadakilang magic hero sa mundo na si Harry Houdini. Naalala niya kung gaano karaming ingay ang nangyari habang kinakandado niya ang kaha, at sa loob lamang ng ilang minuto, binuksan niya ang lahat ng kandado ng kaha at iniligtas ang kanyang sarili. Ibinigay ni Houdini ang lahat ng mga dokumento kay William at saka siya agad na nagtungo sa entablado. Pag-akyat niya sa entablado, ibinigay niya kay Bess ang regalo para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal, ngunit hindi nagustuhan ni Bess ang Reg Along iyon. Pagkatapos ng palabas, nagkaroon ng alitan sa kanilang dalawa. Sa totoo lang, hindi gusto ni Bess na isalalay ni Houdini ang kanyang buhay sa panganib, ngunit sinabi ni Houdini na labis siyang natutuwa sa pagpapakita ng mga peligrosong gawaing ito sa mga tao. Isang araw, napansin ni Houdini ang yelo na nakahiga sa isang baso. Makita iyon, nagdesisyon siyang gawin ang kanyang susunod na mahika dito.
Pagkatapos nito, pumunta siya at humiga sa paliguan at sinabihan si Jim na punuin ang buong paliguan ng yelo. Tinimulan niyang praktisin ang kanyang susunod na aksyon sa pamamagitan ng pagtatagal sa nyebe. Pagkatapos nito, ang kwento ay bumalik sa parehong lugar kung saan nagsimula. Nakatayo sa tulay, si Houdini ay handa ng lumundag sa yelo sa ilalim ng malamig na lawa. Pagkatapos niyang lumundag, ang lahat ay tanging nakatingin sa kanya na may pagkamangha. Sa ilalim ng malamig na tubig, agad na niyang iniluwag ang lahat ng kanyang mga kadena at posas. Matapos tapusin ang kanyang pagganap, handa nang lumabas ng tubig, ngunit biglang napaagaw siya ng malakas na agos ng tubig. Siya'y naghahanap ng paraan upang makalabas, at doon niya nagsimulang makakita ng kanyang ina. Sumunod sa mga senadoryas ng kanyang ina, nakaligtas si Houdini mula sa malamig na lawa ng ligtas. Habang nakikitang ginagawa ng kanyang asawa ang mga peligrosong at muntik ng maging mapanganib na aksyon, lalong nag-aalab ang pag-aalala ni Bess araw-araw. Dahil dito, nagsimula ang kanilang mga pag-aaway na lumalala araw-araw sa kanilang dalawa. Nagalit si Houdini at umalis dito, ngunit pagkatapos ng ilang oras, bumalik siya at humingi ng paumanhin kay Bess sa kanyang asal. Pangako ni Houdini kay Bess na mula ngayon ay gagawin niya ang ligtas na mga tricks. Pagkatapos nito, hindi na naglalagay ng sarili sa panganib si Houdini sa kanyang susunod na palabas at ginawa niya ang isang malaking elepante na mawala sa harap ng mga tao. Sa pagkakita nito, pinuri siya ng mga tao dito at nagustuhan din ng mga tao ang kanyang gawaing ito. Pagkatapos nito, hiningan si Houdini ng British agent na bumalik sa Europa upang mag-collect ng mahalagang impormasyon, ngunit tinanggihan na ito ni Houdini. Ngunit hindi ito pinakinggan ng British agent at sinabi na ito ay napakahalagang trabaho na tanging ikaw lang ang makakagawa. Ngayon, kahit hindi niya gustong gawin, kinailangang pumunta si Houdini sa Europa upang magpakita ng magic sa harap ni Sir Arthur. Ipinamangha ni Houdini ang lahat sa pamamagitan ng pagtawid sa isang pader ng ladrilyo dito. Pagkatapos ng palabas, nakilala ni Arthur si Houdini at binati ito ng maraming papuri, ngunit sandali lang pagkatapos nito, pumunta si Jim sa kanya na may sulat na nagsasabing namatay ang kanyang ina. Sa pagbabasa ng liham ni Houdini, siya ay biglang nawala ng malay at nahulog, ngunit agad na pumunta kay Bess upang siya'y buhatin. Sinabi ni Houdini na nais niyang makita ang kanyang ina, isa huling pagkakataon. Pagkatapos nito, dumating si Houdini upang makita ang kanyang ina sa kanyang libing. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Houdini sa bahay ni Sir Arthur at doon nakilala niya si Doyle, asawa ni Arthur. Sinabi ni Doyle na kayang makipag-usap sa espiritu ng ina ni Houdini, at doon ay may astrologo na dumating. Ngunit nang makita nito ang kamay ni Houdini, sinabi nito na malapit nang mamatay si Houdini. Hindi masyadong pinansin ni Houdini ang mga sinabi nito, at pumasok sila sa isang silid kasama si Doyle upang makipag-usap sa espiritu ng kanyang ina. Bigla na lamang kinuha ni Doyle ang isang lapis at nagsimulang sumulat sa papel. Nakita ni Houdini na parang ang espiritu ng kanyang ina ang nagpapagawa sa kanya ng lahat ng iyon. Ito ay nagdulot ng kasiyahan kay Houdini at nagpasalamat siya kay Doyle. Ngunit nang masusing binasa ni Houdini ang nasusulat sa papel, napagtanto niya na si Doyle ay isa ring peking tao gaya ng iba pang mapagpaimbabaw. Ito ay dahil sa isang bahagi ng papel ay nakasulat sa Ingles, samantalang hindi alam ng kanyang ina ang Ingles at kaarawan ni Houdini ngayon na hindi malilimutan ng kanyang ina. Ngayon, nagagalit kay Houdini dahil sa bagay na iyon, ipinakita niya ang katotohanan tungkol kay Doyle at Sir Arthur sa mga tao sa isa sa kanyang mga interview. Pagkatapos nito, nakilala ni Houdini ang isang tantric sa Boston na ang pangalan ay Marjorie, na lumabas na peking gaya ng iba pang tantric. Dahil dito, ipinahayag din ni Houdini ang kanyang lihim sa lahat. Ngayon, sa galit, pumunta si Marjorie sa kwarto ni Houdini upang ligawan ito, ngunit walang nangyari. Sa kanyang pag-alis, sinabi niya kay Houdini na malapit ka nang mamatay. Pagkatapos nito, kami mga tantric ay magpapatalo ng iyong kaluluwa sa aming mga galaw. Sa kanyang susunod na palabas, si Houdini ay nagpaplano na lumabas mula sa isang kahon na puno ng tubig. Ipinakita na niya ang stunt na ito ng maraming beses noon, ngunit ngayong pagkakataon, naputol ang kanyang buto sa binti. Pagkatapos nito, pinayuhan siya ng doktor na magpahinga, ngunit ayaw ni Houdini magpahinga. Dumating siya sa kanyang susunod na palabas na may naputol na binti. Dito, bigla na lamang may isang lalaki na sumalakay kay Houdini dahil sa kanyang mga sinabi laban kay Doyle. Nagrerayo si Houdini sa sakit, ngunit nang tanungin ay hindi niya sinabi kina Jim at Bess ang anuman tungkol dito. Pagkatapos nito, nang magtangkang mag-perform si Houdini sa kanyang susunod na palabas, bigla siyang nawala ng malay sa entablado. Nang makita ito, agad na tinawagan ni Jim ang isang ambulansya.
Dito, dali-daling dinala si Houdini sa ospital. Nakita ng mga doktor na napakadelikado na ang kalagayan ni Houdini at mahirap na itong mabuhay. Sa madaling sabi, mabilis na kumalat ang balita na may sakit si Houdini sa buong lungsod, at nagsimulang makatanggap si Bess ng mga sulat para kay Houdini mula sa lahat ng sulok ng mundo. Sa makita ito, namulas ang mga mata ni Bess at napagtanto niya na ang kanyang asawa ay nagtatrabaho ng malaki sa pagpapatawa sa mga tao. Subalit sa kasamaang palad, agad namatay si Houdini, at kahit sa huling sandali ay hindi niya na kayang makita ang kanyang ina. Buong mundo ay nagluksa sa pagpanaw ng dakilang Magi Kiro na si Houdini. Sa dulo ng kwento, nakita natin na ngayon ay sinusubukan ni Bess na kausapin ang kaluluwa ni Houdini sa pamamagitan ng isang tantrek. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.